Hindi inakaraan ng babae na ang mahirap na lalaking kumakain ng street food kasama niya ay isang makapangyarihan CEO. Ilang araw lang ang nakalipas, inihayag ng kumpanya ni Ana ang malawakang pagbabawas ng empleyado para mapanatili ang kanyang taning pinagkukunan ng kita. Nagsinungaling siya ang girlfriend ng presidente, si Parker. Agad siyang pinalibutan ng kanyang mga kasamahan. Pinupuri siya na parang reyna. Mabilis ding dumagsa ang mga entertainment reporter para sa isang ekspresibong panayam. Pinilit ni Ana na mag-imbento ng kwento na si Parker ay sobrang nahuhumaling sa kanya. Hindi nagtagal, ang kanilang love story ay naging nasa front page. Nagalit si Parker nang makita ang balita. Agad siyang nagpadala ng grupo ng bodyguards, determinadong turuan ng babaeng nagsinungaling. Sa isang kanto, isang grupo ng mga batang may kapansanan ang naharang dahil sa baradong imbornal. Bigla, lumabas sa gitna ng tawang isang dalagang dalisay at mabait. Nang makita siya ni Parker, hindi niya mapigilang titigan. Habang pinapanood niyang tumutulong sa mga bata ng may kabaitan, hindi niya mapigilang ngumiti. Hindi nagtagal, nakarating sila sa kanilang destinasyon. Gusto ni Parker na makilala ang matapang na babaeng ito ng harapan. Sa isang sulyap pabalik, ang lahat ng masasakit na salita na inihanda niya ay naipit sa kanyang lalamunan. Tunay ng misteryo ang kapalaran. Akala ni Ana ay bagong empleyado lang napupunta para magchismis. Sabik niyang sinabi na isang beses pa lang niya ikukwento ang kwento at misteryosong inangkin na nahulog kay Parker ang loob sa kanya sa unang tingin. Namutla si Parker nang marinig iyon. Akala ni Ana ay pupunta lang si Parker para mag-apply bilang modelo. Kaya ibinigay niya sa kanya ang isang suklay at sinabi na mag-post ng ilang beses para makita ang epekto. Ang duminiring na CEO ay hindi pa nakakaranas ng gaon, lalo na't maraming bodyguards na nakamasid. Hawak ang suklay. Hindi niya alam ang gagawin. Sinabi ni Ana na umuwi na siya at mag-practice pa. Sabi niya, ang isang taong mahiyain na hindi pwedeng maging modelo. Pero kinuha pa rin niya ang contact information ni Ana bago siya umalis. Sinasabing tatawagan niya ito kapag may trabaho. Hindi nagsalita ng kahit isang matinding salita si Parker. Sa halip, sa isang paraan, iniwan niya ang kanyang numero. Noong araw na iyon, in-interview si Parker ng dayuhang media nang bigla siyang tawagan ni Ana na hilinging pumunta sa isang lingerie commercial. Nakakatawa na isang billionaire CEO ay gagawa ng ad, kaya sumakay siya sa isang bukas na tricycle para hindi siya makilala ni Ana. Nang magkita sila, masigla na ipinaliwanag ni Ana ang proseso ng shooting. Tahimik man ang sumunod si Parker, tahimik naman makinig. Bigla namang tumakbo si Ana. Napansin niya ang isang bulag ng matandang lalaki na nangangailangan ng tulong. Nang malaman ang sitwasyon, kusalang itong ginabayan ng matanda. Ang mabait at magandang dalagang iyon ay tila tumago sa kaluluwa ni Parker. Sa mga sumunod na araw, sabay silang mamimili ng grocery, kumakain ng street food, bumibisita sa mga ampunan at umiinom ng kape. Ang kakaibang ngunit malapit nilang kilos ay kinagulat ng pamunuan. Isang araw, biglang natawagan ni Boss Ana sa opisina. Inihayag na gaganapin ng kumpanya ang isang grand annual party at dadalo mismo ang presidente. Inutusan niyang siguraduhin dadalo ang presidente. Nagulat si Ana. Hindi pa niya kailanman nakita ang mukha ng presidente. Nang marinig na walang nakakita sa kanyang mukha, naisip niyang medyo nakakatawang ideya. Nagbayad siya sa isang aktor para umarte bilang Parker, pero wala ang aura ng isang CEO ang aktor. Bigla dumating si Riel Parker. Nagreklamo si Ana na walang talento pala sa pag-acting ng aktor at malungkot na inamin ng katotohanan kay Parker, humiling ng tulong upang malampasan ang sitwasyong iyon. Dito niya napansin ang mga akapakit ng tampu ni Parker at ang kanyang eleganteng kilos. Nasuot ng salaming ng araw, halos 90% siyang tunay na CEO. Siya ang perpektong kandidato. Matapos ang paulit-ulit na panghihingi ni Ana, sa wakas pumayag si Parker na dumalo sa party ng gabing iyon.